Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa Kanya ang katatagan, sa Kanya ang kagalakan. Siya ang pagmumula ng lahat ng kasiyahan, katapatan, at tunay na kalakasan. Pagarian kayo. Kung pagninilayan ng tao, halimbawa ay nagtanim ka, tinanim mo'y 3 buto, iba-iba ang binhi nila, ang palaya, sitaw, at kalabasa. Pare-pareha silang gumagapang. Subalit iba't iba ang kanilang mga dahon at baging. Tama po ba? Sa makatwid, pare-parehas man silang gulay, ngunit may katangian silang magkakaiba. Gayon din ang tao. Pare-parehas na tao, magkakaiba ang katangian. Kaya't kapag ikaw ay isang matibay na nilalang, matatag manindigan, purihin mo ang Ama. Ang katatagan mo at matibay na paninindigan ay gawin mo sa kabutihan. At sigurado pakikinabangan mo yan. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa pamamagitan ng paggapang, makikita mo rin kung papaano ang kanilang mga nagiging kahihinatnan. Ang kalabasa, maari siyang gumapang kahit walang balag siya. Ang ampalaya at sitaw, pwede ba? Hindi. Kaya lalagyan sila ng tulos, yung tinatawag na baging nila, pag-aakyatan ng baging, upang doon lumaylay ang kanilang bunga. Mayroong taong mahina. May mga taong mahina, marurupok. Parang hindi sila mabubuhay kundi sila sasagipin ng kanilang ina't ama. Meron namang matitibay manindigan. Kahit na sila ay pabayaan mo, kaya nilang mabuhay mag-isa. Alin ang mas maganda? Di ba't yung matibay? Sapagkat maulila man sila, kaya nilang mabuhay. Ganon ang dapat sa mga magulang. Pinatatatag, pinatitibay ang mga anak. Ganon din ang dapat sa mga anak. Pinatitibay, tumatatag sila nang dahil sa kanilang mga pinagdaraanan. Hindi ang pinagdaraanan ang dapat makagupo at makabagsak sa kanila. Sapagkat kung magkagayon, walang magiging matagumpay na tao. Kaya't ang kailangan, sa bawat pinagdaraanan, ang Ama'y huwag mong kaliligtaan na siya ang tunay mong sandigan at siya ang tunay na patnubay mo. Kaya't ang malapit sa Panginoon, ang nadaramay siya, tumatatag, hindi nila namamalayan, sapagkat ang nagbibigay katatagan ay siya. Kaya't kumisan, may magsasabing, ang batang yan, sakitin ng bata. Ngayon, tingnan mo nga katatag. May magsasabi naman, napakatatag ng batang yan, ngayon eka pala ay duwag. Iba't iba ang kalalagayan at nagiging kaisipan ng tao. Subalit ano nga bang mas mabuting maging kalalagayan? Yaong habang tumatagal, habang nagkakaedad ka, tumitibay, tumatatag ka sa iyong pananalig at pananampalataya. Buhay ba nga ma? Hindi yaong sa unay napakatapang mong makibaka, napakatapang mong makipagpaligsahan sa pananampalataya, bandang huli pahina ka ng pahina, at bandang huli walang-wala na. Mas mahirap yaon. Mas mainam ang nauna yung wala kang alam sa pananampalataya, wala kang alam sa pagtitiwala, wala kang alam sa pag-asa, subalit nang hinanap mo ang Ama, unti-unti mong natutunan at naramdaman niya sa sarili mong buhay, pinaglaban mo siyang buhay na buhay. Buhay ba ang Ama?
Sapagkat ang lahat naman ay nagsimula sa binhi. Ang gulay nagsimula sa binhi, ang tao nagsimula sa binhi. Sa makatwid, kung marupok man ang binhing pinagmulan at ikaw naman naging bungay matibay, mananagana ka rin naman. At yaon ang nais ng Ama. Ang layon ng kanyang espiritu ay sidlan niya ng katatagan at tapang ang mga anak ng Ama sa lupang ito. Kaya naman, ang ibinigay niyang espiritu ay matatag, matibay. Kaya't kung ito ang tatanggapin ng lahat ng mga anak niya, anong hindi titibay at tatatag na mga anak niya dito sa lupa na tatanggap sa kanya? Kaya mga mahal, sinabi niyang maliwanag, ako ang katotohanan at ako ang liwanag ng buhay. Sa makatwid, kung tinatanggap mo siyang ikaw ay kanyang anak at siya ang iyong buhay at liwanag, kailanman hindi ka madidimilan ng pag-iisip sapagkat lagi kang may pag-asa. At yan ang nais ng Ama. Katulad ng tatlong bagay na binhi na yan, kung sabay-sabay mo man silang itinubo sa lupa, hindi sila mabubuhay kung hindi sa Ama. Kahit ikaw may kamay na naglagay sa lupang yan at binaon mo sila tinabunan, kung hindi sa kalooban niya, hindi sila magkakaugat. Hindi sila tutubo. Sa makatwid, gaano man ikaw katibay na anak niya, kung hindi kanya patitibaying ganap sa kanyang kaukulan, ay hindi ka rin magiging matatag. Sa makatwid, at muli tuturang kong sa makatwid na naman, walang iba na katugunan sa buhay, maliban siya. Buhay bang Ama? Kaya't, ang tatlong uri ng gulay na ito ay binahagi sa inyo sapagkat sa kabila ng kanilang pagkagulay, mahalaga sila. Nagbibigay bitamina. At ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, bitamina ng buhay ng tao. Sapagkat ito ang pinakamahalaga at pinakamaging silbi ng buhay ng tao. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ano kaya ang gawin ng tao sa halip na mag-isip ng mag-isip ay manalangin na lang? Sa halip na matakot ay maging matapang? Alam niyo ba mga minamahal ko, ang takot ay sa isip lang, tulad ng sa awitin. Kapag pinatapang mo ang isip mo, tatapang ang loob mo. Kapag tumapang ang loob mo, lalakas ang katawan mo. Kapag malakas ang katawan mo, matibay lumaban ka tao. Kaya, kailangan ilagay mo sa isip mo, halimbawa may sakit ka. Ilagay mo sa isip mo, wala kang sakit, wala kang sakit, wala kang sakit. Sapagkat yun ang makapagpapagaling sa'yo, ang pagkalimot doon sa sakit mo. Sapagkat habang iniisip mo ito'y nararamdaman mo, ngunit kalimutan mo para ka walang sakit. Hanggang sa hindi mo namamalayan, wala ka na nga sakit. Mga mahal, subukan niyong intindihin niyo ang problema niyo kung di kayo magupo. Ngunit subukan niyong isuko sa Ama ang problema niyo at siya ang karamay niyo at kasama. Bakit ito nasasabi sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu? Kung ano ang karunungang mula sa Espiritu ay binabahagi sa inyo tao. Kung ano ang katotohanan ibabahagi sa inyo tao. Kung ang katotohanan ay tatanggapin nyo, magaganap sa inyo. Sapagkat walang sasambitin sa inyong hindi nagaganap sa ibabaw ng mundo. At walang sasambitin sa inyong hindi magaganap sa mga tao. Sa makatwid, kung ang pagtitiwala mo'y buhay at tapat, aasa ka sa Diyos mong nagbibigay ng liwanag ng buhay. Mga mahal, mapalad ang makasusumpong sa dapat niyang hanapin habang siya'y may buhay. Mula kay Mateo. Ang natatagong kayamanan. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid.
Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Talinghaga, alalaumbaga, ang ibig ipakahulugan. Kapag nasumpungan mo ang kayamanang pang-espiritual, huwag mo nang ipagpapalit pa sa anumang bagay. Sapagkat habang ito ay minamahal mo at pinahahalagahan, lalo kang yumayaman sa pananalig at pananampalataya mo, lalong yumayaman ang pag-asa mo, at lalong yumayaman ang lakas mo. Sa makatwid, wala pang ibibigay sa iyo ang Ama na hindi mo kaya, sapagkat kilala ka, sukat na sukat ka na. Ngayon, kung hindi pa man nangyayari, kinatatakutan mo na ikaw ang gumagawa ng multo mo. Kaya't ang dapat mong isipin, yung para sa maghapon, huwag ang para bukas. Sapagkat maliwanag na nakatala, ang inyong pagnilayan ay ang araw ngayon, sapagkat ang bukas ay hindi nyo balik. Sino bang nakabatid ng magaganap bukas? Kaya't kung ang isipin mo ang maghapon ito at magdamag sa patnubay ng Ama mo, nahulagpusan mong maghapon at magdamag, bukas ihulagpus ka rin. Kaya't kung papaano kayo nakakahulagpos sa bawat araw, ano't katatakutan mo ang susunod na araw? Kung kilala mo ang Ama, alam mong kailanman ay di kanya pababayaan. Kaya't ang matibay ang pananalig at pananampalataya, sumisigla, lumalakas, tumatatag, tumitibay ang kalooban at kaisipan. At habang tumitibay ang iyong pag-iisip at kalooban, tumatatag din ang iyong paninindigan sa buhay. Habang tumatatag ang iyong paninindigan sa buhay, lumalaban ka sa iyong buhay. At habang lumalaban ka sa iyong buhay, hamon ito sa iyong buhay. Hindi mo namamalayan, tagumpay pala, kinabukasan. Mga minamahal, paano ang tao kung walang mag-uulat ng tama at totoo? Oo, may isip ang tao. Oo, may talino. Subalit hindi lahat ng pansanlibutan ay kaligtasan. Kaya't ang binibigay sa inyo ay kung papaano kayo maliligtas sa inyong lungkot, sa inyong galit, sa inyong hinanakit, sa inyong takot, sa inyong kawalan ng pag-asa. At kapag nahulagpusan mo yan bilang tao, ang bukas mamayamot hanggang nabubuhay ka, malalagpasan mo na. Mga mahal, kaya lumalaki ang problema ng tao, siyang nagpapalaki. Walang pinagkaiba sa isang konting apoy ng siga. Kapag sinulsulan mo yan at ginalaw-galaw, lumalagablag. Ngunit tabunan mo yan kundi mamatay. Ganon din ang pag-iisip. Kapag may pumapasok ng nakagugulot na kalilito, pawiin mo. Ipihit mo sa nakakakagalak at makapagpapaliwanag ng isip mo. Sa gayon, hindi mananahan sa iyo ang takot at pag-aalala. Nang dahil batid mo ang Ama mo'y hindi ito ang taglay niya, kundi ang taglay niya ay kapayapaan at kagalakan. Kung kilala mo siya, ito'y kakanta. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, kapag nasumpungan mo na siya, huwag mo nang iiwanan. Kapag nakilala mo siya, huwag mo nang tataboy. Patuloy mo na siyang panghawakan. At kung maari, itago mo sa iyong kalooban. Sa gayon, kailan may di ka na niya iiwanan. Sumainyo ang paghahari, malubos kayong totoo. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal at naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yaon. Ano ba ang perlas ng buhay? Ang salitang banal ay nagbibigay buhay. Kapag nasumpungan mo yan, mas mahalaga pa yan sa lahat ng bagay.
Kaya't kung kulang ka sa pangunawa, nang tinanggap ito ng iyong diwa, lumawak ang iyong pangunawa at humigit pa ang kakinangan ng iyong kalinisan. Sa makatwid, malalim man ito kung saan ito nakuha. Ngunit nang dahil sa pagbubungkal at pagsisid mo sa malalim, unti-unti mong nasusumpungan ang tunay na buhay. Mga mahal, kung tunay lamang kilala ng tao ang Ama sa mga pinagdaraanan sa palagay niya hindi niya kaya, at kapag ito'y nahulagpusan niya, isang pagpapatibay, pagpapatatag sa kanya na dapat ay lalong lumalim ang pananampalataya niya at masabi niya, ganun lang pala. Nang dahil sa Ama, kaya pala. At kung ito'y nalagpasan ko, lalagpasan ko rin ang lahat. Sapagkat hambing sa daan, ano man ang daanan mong bako-bako, kung patuloy kang lalakad at uusad, sigurado malalagpasan mo yan. Hanggang sa di mo namamalayan, nandun ka na sa patag na daan. Sa makatwid, mga mahal. Kung masusumpungan ng tao ang perlas ng buhay, yaon ang mga salita na nagbibigay kalinisan sa diwa, kailanman ay hindi na madidimla ng sino man. At habang nagliliwanag at lumilinis ang pag-iisip ng tao, lalo naman bumubuti ang damdamin niya at lalo niyang nasusumpungan ng totoo. Kaya, hindi ka man mayamang tao, daig mo pang mayaman sa galak ng puso mo. O mga minamahal ko, anong silbi ng pag-aaral kung walang matututunan? Anong silbi ng tinanggap kung walang kabuluhan? Marapat na maganap sa tao habang nag-aaral ay natututo. At habang natututo, lalong lumalakas ang kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili. Sapagkat kung may tiwala ka sa sarili mo, ang anumang isipin mo, nakakayanin mo, ay makakaya mo. Sapagkat kasama mo ang Ama na magbibigay kakayaan sa iyo. Kaya nga, ang may tiwala sa Ama ay may tiwala sa sarili niya. At ang may tiwala sa sarili niya ay kalooban ng Ama. Sapagkat kailanman hindi ka makapagbibigay tibay sa kapwa mo kung ikaw mismo tao'y marupok sa sarili mo. Kaya ang nais ng Ama, matatag na sarili mo at makapagpapatatag ka ng kapwa mo tao. Mga mahal, hanapin ninyo ang perlas ng buhay. Hindi ito magaan kuhanin, malalim ang pagmumulan. Subalit sa kalawakang malalim na yan, andyan pa rin ang Ama. At kailanman ay hindi siya nawawalay kanino man, kaya't ang sino mang sumasa kanya, lahat, bawat oras, segundo, araw, buong magdamagman, kayang ipagkaloob ang lakas mo. Mga minamahal, hindi naman binuhay ng Ama ang tao para laging tumawa. Kundi sa kabila ng pagtawa, hindi mo alam na nakakalumbay. Subalit sa kabila niyan, dahil alam mo siya ang pampasaya ng buhay mo, magiging masaya ka kapag naalala mong may Diyos ka pala. Bakit? Alam mong may Diyos ka. Bakit nagagawa mong maging maligalig ka? Kung kilala mo siya, pagpikit mo pa lamang at inaasam mong siya'y madama, mararamdaman mo. At kung minimithi mong siya'y makausap mo, makakausap mo. At kung minimithi mong mabanaag mong liwanag niya, makikita mo. Gawin mo lamang ang buong katapatan. Sapagkat kailanman ay hindi niya ipagkakait ang kanyang pagmamahal. Subukan mo, anak niya, na mahal, kailanman hindi ka pinabayaan mula pagkabata at pagkasanggol mo pa lang. Ikaw ay binhi pa lamang. Binhi ka pa lamang na pinagsama ng inyong magulang na tinawag na ama't ina. Kilala ka na niya. Alam niya na ang buhay mo. Wala ka na itatanong pa sa kanya. Sa makatwid, kapag tinanggap mo ang gintong aral niya, magiging kalinisan, perlas ng buhay mo sa iyo'y kakamtan. Sumainyo ang kapayapaan. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda.
Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. At ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugong, dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Sa makatwid, ang paghahari ng Ama ay walang hangganan at katapusan. Subalit kanyang sinasala ang sinumang kanyang anak. Hambing sa lambat na hinagis sa karagatan ng hakutin ang naging laman, ang mainam ay ibubukod niya at ang walang kwenta ay itatapon pa. Napakabuti ng Ama. Tunay na walang kasing dakila. Nais mo bang mapasama sa lambat ng buhay? Gawin mong mainam ang iyong pagtitiwala. Gawin mong mabuti ang pagsasabuhay sa kanyang salita. At kailanman ay hindi ka mawawalay sa kanyang piling, sapagkat ang paghahari niya ay walang hanggan. Kaya't kung kakamtin mo siya at makakamtan mo siya, para mo nang sinabing, ikaw ay mapalad na nilalang. Mga mahal, walang hanggan ang pagmamahal ng Ama. Kung nadarama ito'y masisiyahan ka. Kung kilala mo siya ay magagalak ka. Ngunit kung hindi nga'y malilito ka, sapagkat hindi kaya ng isip mong alalahanin ang lahat, sapagkat ang anumang pag-iisip ay may hangganan, tulad ng buhay mo yung may wakas. Kaya, huwag niyong gugulin ang pag-iisip niyo sa kung ano-ano. Kung dumaratal na itong mga pag-iisip na hindi maganda, ibaling niyo sa mabuti at ibahin ninyo. Kung papaano ang pagluluto ay nagagawa mong pag-aralan, magagawa mo rin pag-aralan ng mabuting gagawin mo. At kung ikaw ay nalulumbay sa mga bagay na nakikita mo, ipihit mo ang iyong pananaw sa nakakagalak sa iyo. Upang kailanman ay hindi ka maging walang kabuluhang tao, kundi maging makabuluhan ka sa mundong ito. Sapagkat habang pinagmamasdan mong makasasakit sa ulo mo, lalong titindi ang problema mo. Buhay ba ang Ama? Ngunit pagmasdan mo ang mga mabubuting bagay na likha ng Ama sa buhay mo, ang mga nakakamtan mo, siyang ikasisiya mo. Huwag ang hindi mo dapat pagmasdan nang hindi sumasakit ang kalooban mo. Sapagkat habang ito ang pinagmamasdan mo, hirap na hirap ang isip mo. Ngunit at pasubali, alalahanin mo ang salita ng Ama, papawin niyang lahat ang di dapat sa isip mo. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nais mo bang mapagharian? Gawin mo ang marapat. Tinanggap mo ba siya? Patotohanan mo. Ang tumanggap sa Ama ay di nag-aalinlangan sa magagawa niya. Kung magkagayong hindi ka nag-aalinlangan sa magagawa niya, umasa ka. Huwag mong isipin ang bukas mamaya at kailan pa, sapagkat kung nalutas niya ang kanina mo, malulutas niya ang bukas mo. Mga mahal, napakabuti ng Ama. Kung nais mong makasama sa kanyang lambat ng kabanalan, hanapin mo ang kanyang kabanalang kakamtan mong walang hanggan, sapagkat siya'y mabuti kung magbigay, maamo kung mangusap at magmahal. Sumayin niyong kapayapaan, kaya nga't kung pakikinggan ang kanyang banal na aral, mga salitang nagbibigay buhay at makapangyarihan, sino ang tao mawawalan ng ulira at mawawalan ng kaisipan. Pagharian kayong ganap. Net karamaneyahanan, net karamaneyahanan, net karamaneyahanan. Tuparin lamang ang kanyang nasa, tutuparin ang mga pangako niya. Subalit sa iyong paghihintay, huwag magdumali ka naman, kundi matamang kang maghintay at magbata hanggang abutan ka nang di mo namamalayan. Galak pala, kaakibat ng lumban. Sumainyo ang kapayapaan, mga
minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hambing lamang sa nag-utos sa iyo. Ang sabi niya ay halimbawa, anak, dalhin mo nga ito dun sa kabilang bahay. Halimbawa, isang bagay. Dahil mahal na mahal ka ng iyong magulang, inutusan kang pumunta dun sa kabilang bahay. Masurpresa ang ama. At ang magulang mo rin na mabuti ay masurpresa sa iyo. Ngayon, masunurin kang anak. Sumunod ka. Malay mo doon sa pagpapaputungo niya sa iyo doon at di ka nagreklamo kahit malayo ang bahay na yan na sinabi mo, punta ka nga doon sa kabilang bahay. Yung palang kabilang bahay na yun, napakalayo. Kung hindi ka sumagot ng malayo po, bagkus tumalima ka, baka sa pagsunod mo doon sa hinihintay na bahay na yon na naghihintay sa iyo, may sorpresa pala doon. Anong ibig ko sabihin, mga mahal ko? Kung minsan ang inyong pagbabata ay huwag ninyong pagsakitan ng loob. Sapagkat sa dako roon, hindi nyo namamalayan. Baka yun palang sorpresang naghihintay sa inyo na lahat ng inyong hinihiling ay katugunan. Sapagkat ang Ama ay mabuti sa lahat. Kailanman ay hindi kanya bibigyan ng hindi mo kakayanin na makapaglulugmok sa iyong katawan. At kaya lamang nagugupo ka ng dahil kulang ka. Kulang ka sa pagtitiwala, kulang ka sa paniniwala, kulang ka sa pananalig, kulang ka sa pananampalataya, kulang ka sa pag-asa, kulang ka sa pag-angkin, kulang ka sa lahat nang dahil di mo siya nakikita. Subalit kahit di mo siya nakikita, lubos mo siyang tanggapin sa iyong buhay. Ang lahat ng kakulangan mo, kapunuan mula sa Kanya. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sasabihin pa ba sa'yo na hintayin mo kung nandyan na? Sasabihin pa ba sa'yong sorpresa kung nakita mo na? Sasabihin pa ba sa'yong magbata ka kung bibigay niya na? Hindi. Kaya't habang sinasabi niya yan sa'yo, pagtiwalaan mo siya. Tapat siyang mangako, di tulad ng tao. Kaya't ang tapat na mga anak niya, nakakamtan ang totoong pangako niya, sapagkat di talusira ang isip at diwa. Manalig ka, mahal na mahal kaniya. Pagpalain kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama, yamang nasambit mo ang marapat sa kanila. Magsilbing susi nawang nabuksan ang kanilang kaisipan upang mawawaan nila ang iyong kaukulan at tuwirang asahan ka sa bawat segundo ng buhay. Sa gayon, walang magugulaping mga anak kang nilalang, bagkus patuloy na sa iyo ay aasat mabubuhay. Sapagkat ikaw ang kalahat-lahatan ng kabutihan at sa iyo lahat nakasalalay ang buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hanapin mo siya't masusumpungan, tanggapin mo siya't di ka pababayaan, damhin mo lamang siya't magagalak ang tuwiran, sapagkat ika'y anak niyang walang hanggan kung mahalin ang iyong katauhan. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Naunawa na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ang tunay na nabuksan, pinag-aaralan niyang lahat ang anumang bagay na nakakamtan niya na pumapasok sa kanyang isip at nadarama. Ang lahat ng alam niyang bago sa kanyang pandamat nakabuti sa kanya ay kukuhanin niya. Subalit ang alam niyang nakasasama ay tatapon niya kailanman ay di niya nakukuhanin.
sapagkat mayroon siyang dapat itapon at mayroon siyang dapat na laging bago na tinatanggap. Mga mahal, kung dating pag-uugali mo'y mabuti, panahanin mo ito. Subalit, ang lagi mong natututunang bago ng bagong bukal na bukal ng kalinisan at sariwang-sariwang mabuting balita, lagi mong tandaan, tanggapin sa buhay. At kailanman ay di ka katitigangan ng pagliliwanag at pananariwa ng pananampalataya. Sapagkat ang Ama, laging may bagong handog sa mga anak niya. Laging may bagong balita siya. Laging may bago na ligaya sa buhay ng tao, kumilala, tumanggap, lubos sa Kanya. Mga mahal, kailanman ay hindi nyo maaaring itapon ng mga magulang nyo at sarili nyo. Kaya't pahalagahan nyo ito, subalit ang bagong pagkakaloob ng buhay sa inyo ng Ama, nang isilang kayo sa Espiritu, huwag nyong kaliligtaang patuloy na tanggapin ito, sapagkat ito ang patuloy na magbibigay ng pagbabagong buhay nyo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, lubos kayo. Iba't iba man ang kapahayagan ng bawat mangangaral. Subalit kung ngayon ay natamnan ko kayo ng panibago nyong kalinisan at kaunawaan, kapag nakarinig kayo ng bago sa inyong kapwa, ay tanggapin niyong muli kung mabuti upang maisipin niyong muli sa isip niyo at damdamin. Sa gayon, patuloy kayong masisidlan at di kayo kukulangin kailanman ng karunungan mula sa Ama. Sapagkat si Pedro at si Juan parehas na alagad, subalit iba't iba ang kanilang naging palagay sa buhay. Ngunit sa magkakaiba mang palagay sa buhay, iisang tinanggap, naging isang damdamin pa rin sila, bagamat hindi pare-parehas ang ginawa nila. Ngayon, mga mahal ko, magkakaiba man kayo ng pagkatao, pagkalahi, ngunit isang espiritong bumuhay sa inyo. Kaya't kung isang espiritong tatanggapin nyo, magiging kaisa kayo ng Kristo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Net karamanayahanam, net karamanayahanam, net karamanayahanam. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Tigilbin mo ng kagalakan ang bawat isa. Patuloy mong pag-alabi ng pagmamahalan at sidla ng kaunawaan. Ang ilawang sa kanila'y dulot mo, mapagningas at mapagningning. Sa gayon, ang sinumang sa iyo'y mananahan ay di na muli pang maliligaw. At sa tuwid na landas mo'y tatahak na mainam, kaya't sa iyong kaharian ay di mawawalay. Kaya't patuloy mong mapaghaharian buong katauhan hanggang sa wakas ng buhay. Net karamanayahanam, net karamanayahanam, net karamanayahanam. Buhay bang Ama? Buhay po bang Diyos? Paano mo nakilala ang Ama kung di mo pa siya tuwirang nadama? Kung nadama mo naman siya, huwag mo nang hanapin pa ang maraming katanungan. Bagkus damhin mo na lamang ng damhin kung paano siya kikilos sa iyong buhay hanggang sa di mo namamalayan. Ang marami mong tanong, tinugon niya ng tuwiran. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, ang sabi nga, katulad ng pagdatal ng karamdaman ng tao, hindi naman nagpapaalam yan sa'yo. Pag sinipon ka, sasabihin ba ng sipon, "Uy, bibigyan kitang sipon." Hindi, ano? Ganon din. Ang mga salitang banal na tatanggapin ng tao, hindi mo alam kung ano maidudulot sa iyo niyan. Hindi yan magpapaalam sa iyo
Kapag tinanggap mo naman, sigurado magbibigay ligaya sa iyo. Hindi katulad ng sipon na hindi nga nagpaalam sa iyo nang tinanggap mo ay nagdulot ng dusa sa iyo. Ngunit ang banal na salita, magdudulot ng buhay sa iyo. Buhay ba nga, Ama? Mamahal, ano man ang tinanggap mo, kung ang Ama pa rin ang nasa puso't isip mo, sigurado, may bukas pa sa tuwina. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Paano ka ba sasaya kung kahit anong sabihin ng kapwa mong nakakasaya, ang isip mo pa rin ay lumilipad? Kailangan, nakatutok ka't nakikinig kang maigit, nihili-hilimi mo yung sinasabi niyang nakapagpapasaya. Hindi yung nakikinig ka, nakatulala ka, pero isip mo'y lumilipad. Hindi ka makahuhuli ng tutubi niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya nga't may tutubing kalabaw, may tutubing karayom. Ano? Sa tutubi lang, makikita mo na iba-iba nilikha ng Ama. Tama po ba? Ay, anong gusto mo? Tutubing kalabaw, tutubing karayom? Ako, wala akong gusto dyan. Tama po ba? Pag nanghuhuli ka ng tutubi, di po ba yung mga bata lang nanghuhuli ng tutubi? Po? Ba't naghuhuli sila ng tutubi? Wala silang magawa, naglalaro sila, wala ka bang isip? Ba't manghuhuli ka ng tutubi? Kaya ibig sabihin ng Espiritu, kapag gusto mo bang manghuli ng tutubi? Ayaw ko po. Bakit? Gusto mo ba ng ganon? Totoong-totoo po? Kay sarap pala sa piling ng Espiritong Banal. Papayapain ang isip mo, pagagalakin ang puso mo, pasisiglahin kang totoo, at di mo namamalayan ng maghapon. Pamiyamay ay madilim na, miyamay ay gabi na, miyamay ay madaling araw na. Hindi mo na namamalayan dahil nahimbing ka na. Buhay ba ang Ama? At tandaan po ninyo, kaya nga gusto ng Ama'y laging payapa ang isip, sapagkat yung taong laging maraming iniisip at gulong-gulo, dumarating yung pagkakataon na parang siya'y nagkaka-nervous breakdown, insomnia, o balisa, o nanghuli ng tutubi. Buhay ba ang Ama? Kaya, yung mga anak niya, hindi manghuhuli ng tutubi. Ano huhulihin? Anong huhulihin ng mga anak niya? Tutubi karayom. Proud of you. Nako, bumalik na naman ang mga now or forever. Or now or never. Ay, doko po. No comment ako dyan. Pagka kung ano po ang pumasok sa inyo, kaya natanggap nyo, bigyan yung kahulugan sa buhay nyo. Ano? Ang ibigay nyo ay maganda, huwag yung hindi maganda. Sapagkat sabi nga po, kung ano yung bukang bibig mo, magaganap sa'yo. Lagi mo sabihin, swerte ako, swerte ako, swerte ako. Sabihin nyo nga po. Swerte ako. Kanino ka swerte? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Huwag kayo sumusunod, mga anak. Pagka doon kayo, winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo
ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroon magandang mangyayari sa inyo. King mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Minsan kasi, nasa tao na lang ang problema eh. Sabi niya, ba't po kaya ako laging nahihilo? Eh, tanungin mo sarili mo, baka napupuyat ka lagi. Baka lagi kang nagko-computer, naglalaro ka. Laro ka ng laro sa computer, tapos tatanungin mo, ba't nahihilo ka? Ano? O kaya sasabihin mo, ba't po kaya masakit ang batok ko? Eh, baka nga laro ka ng laro ng computer. O, ba't kaya po kaya masakit ang aking noo? Eh, laro ka nga ng laro sa computer eh. Buhay ba ang Ama? Nako, mga mahal. Eh, ba't po kaya masakit ang ulo ko? Eh, baka naman isip ka ng isip ng pera. Buhay ba ang Ama? Ang isipin mo kaya ay si Kristo. Buhay ba ang Ama? Sigurado, pag inisip mo si Kristo mo, buhay ang pag-asa. Buhay ba ang Ama? Tatanong pa, eh, ba't po kaya lagi masakit ang aking dibdib? Eh, baka lagi kang gali. Buhay ba ang Ama? Eh, ba't po kaya laging masakit ang aking lalamunan? Eh, baka lagi kang nagmumura. Buhay ba ang Ama? Naku, ang mga tao talaga. Oh. Eh, ba't po kaya laging walang laman ng bulsa ko? Eh, baka sugarol ka. Buhay ba ang Ama? Naku naman talaga, oo, ang daming tanong. Ba't kaya hindi? Tapos tatanong pa, eh, ba't po kaya laging masakit ang ganito ko? Eh, baka naman kakaisip mo sa nilalaro mo, ba't natatalo ka? Buhay ba nga, Ma? Naku, Diyos ko, maglilihim pa ba ang tao? Eh, nakikita lahat kayo? Buhay ba nga, Ma? Nakakatuwa talaga. Minsan naman sa laro lang nag-aaway ang tao. Eh, ano pong laro? Eh, sa computer din baga. Buhay ba nga, Ma? Naku naman, ang sabi nga, eh, hindi po naman sugal yun eh. Kami po yung naglilibang. Oo nga. Meron bang katwiran ka sa taong gusto iyon? Pag gusto ng tao ang kanyang ginagawa, wala kang katwiran sa kanya, pakatandaan ninyo. Subalit kapag ayaw niya at di niya gusto, naririnig niya yung sinasabi mo, tinatanggap niya. Ngunit habang gusto ng kanyang sarili, hindi mo siya mabibigyan ng katwiran. Sapagkat may sarili siyang katwiran. Tulad ng mga sugarol. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Mga mahal, pakatandaan po ninyo yan. Pakatandaan po ninyo. Sino ba ang nagtuwid na yung tinutuwid niya ay ayaw tanggapin na natuwa siya? Meron ba? Wala po kayong ibono. Hindi nyo naunawaan. Ulitin po natin. Sino ba ang nagtuwid na ang tinutuwid niya ay ayaw tumanggap na natuwa doon sa nagtutuwid sa kanya? Meron ba?
Wala. Lahat ng tinutuwid na ayaw tumanggap, galit siya nagtutuwi. Ngunit, ang nagtutuwid na natutuwa yung tinutuwid, ay sigurado, galak na galak yan. Tandaan po ninyo, ang pagtutuwid ay pagmamahal. Ang pagtatama ay pagmamahal. Ang kagustuhan ng Ama, matama at maituwid ang mga anak niya. Ayaw ng mga anak niya, pagka may sakit, nagtatanong, buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Oh, ba't po kaya nagkaroon ako ng ganun? Na-stress ka. Ba't po kaya ako na-stress? Alamin mo sa sarili mo. Lahat na yan may dahilan. Kahit na sino pang napakagaling, walang maitatama ang magaling. Naunawaan niyo po ba? Tandaan po ninyo, kahit sino pang pinakamagaling na mangangaral, hindi maitatama ang magaling. Magaling sa sarili. Magaling mga tuwiran. Magaling magdahilan. Magaling. Wala kang magiging galing dyan. Sigurado talo ka dyan. Kaya, patatalo ka ba sa kanya? Hindi. Iwanan mo siya. Buhay ba, Ama? Buhay ba, Ama? Baka sa pagtutuwid mo sa kanya't nagalit siya sa'yo, di ikaw ang nakusumisyon. Papangit ka, sabi nila. Iwanan mo siya. Anong gagawin mo? Magagalit ka sa kanya. Ipanalangin mo siya. Sapagkat sa panalangin may magagawa. Ngunit sa magalit, ikaw ang kawawa. Buhay ba, Ama? Mga minamahal! Sumainyo ang kapayapaan. Pakatandaan ninyo, kapag nagpagalit kayo, kayo ang talo. Ngunit ipanalangin nyo, panalo kayo. Sapagkat habang dumudulog ka sa Ama, siyang kinakausap mo. Ngunit habang kinakausap mo nang gagalit sa iyo, parehas kayong talo. Parehas kayong demonyo. Buhay ba, Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Oh, mali ba tama? Pag nilayan ninyong lahat, kapag nakuha nyo, may conclusion na kayo. Tapos na eksperimento mo, tama na, tigil mo na ang iyong ilusyon. Buhay ba, Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Di baling mag-ilusyon kayo, yung totoo. Subalit kung haka-haka at kung ano-anong guni-guni nyo, tama na, tugot na, luka-luka, abutin mo. Sumainyo ang paghahari ng Ama, pagpalain kayo. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Yamang naitura na Amang marapat sa kanila. Muli sidlan mo ng liwanag at pangunawa sila. Sa gayon mawawawa nila ang kalooban at kagustuhan mo at matahak nila ang daigdig na ito sa tamang landas mo. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Sinasabing maliwanag, huwag kang magpa-stress, huwag kang magpa-overfatigue, huwag kang ma-overfatigue, huwag ka kang ma-depress. Gusto mo, depression ka na, stress ka pa, overfatigue ka pa. Anong labas mo? Huwag ka magtaka. Buhay ba, Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ngunit kapag nasa makatandaan mo, dumarating man yan. Pinipigilan niya. Sapagkat mas makapangyarihan siya kaysa sa isip mong bilang tao. Kaya't patayin mo ang isip mong bilang tao, panaigin mo bilang espiritu, mangingibabaw siya sa'yo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Ito ko'y buhay na marapat sa inyo. Upang tuwiran niyong may subuhay, ganap ito. At ang buhay niyo'y magiging galak na kakamtan niyo. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Walang lakas ng pananaw mo, maliwanag.